Hindi namatay ang asawa mo. Napatigil si Lorenzo Rivas habang umaalingaw-ngaw sa likod niya ang mga salitang iyon. Banayad ang tinig, halos inosente pero tumagos sa tunog ng tuloy-tuloy na ulan sa hardin ng alaala. Dahan-dahan siyang lumingon para makita kung sino ang nagsalita. Sa labas ng bilog ng mga nagluluksa, may nakatayong batang babae, mga 10 taong gulang. Payat ang katawan, nakasuot ng malaking hoodie na basang-basa na ng ulan. Mulat at matatag ang kanyang mga mata. "Anong sabi mo?" tanong ni Lorenzo, maingat ang tono. "Nakita ko siya," mahina ang sagot ng bata. "Buhay siya, hindi namatay ang asawa mo." Napatawa ng marahan ang isa sa mga assistant ni Lorenzo. "Ilayo na natin si Ginoong Rivas sa ulan." "Wag," mabilis na sagot ni Lorenzo. Lumapit pa ang bata. "Nandun ako nung lumabas siya sa tubig," patuloy niya. Sugatan siya at natatakot, pinilit siyang isakay sa van. Naghigpit ang ekspresyon ni Lorenzo. "Pakinggan mo, iha, nalunod ang asawa ko sa gitna ng bagyo. Hinanap siya sa baybayin ng maraming linggo, walang nakaligtas." "Pero siya'y nakaligtas," giit ng bata. "Nakita ko siya, naalala ko siya." "At paano mong nasabing siya nga iyon?" tanong ni Lorenzo habang kinrus ang mga braso. "May peklat siya," sagot ng bata. "Mahaba mula siko hanggang pulsuhan sa kaliwang braso." Ipinakita niya ito sa sarili niyang braso. Mapusyaw ang buhok niya, maiksi ang gupit at paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. May naramdaman si Lorenzo sa loob niya. May ganong peklat si Elena. Nakuha niya iyon noong nasa kolehiyo pa sa isang aksidente habang may protesta. Halos hindi na niya iyon binabanggit. At ang buhok, matapos ang gamutan para sa kanser, pinili niyang panatilihing maiksi ito, matapang tulad ng kanyang pagkatao. Pero pinilit pa rin ni Lorenzo na huwag maniwala. "Hindi pwedeng totoo yan." "Totoo yan," mariing sabi ng bata. "Hindi siya pinalaya. May lalaking may peking braso, parang gawa sa plastik. Siya ang namuno. Siya ang nag-utos na hulihin siya." "Nakita ko ang lahat." Napatitig si Lorenzo sa kanya, pigil ang paghinga. "Anong itsura ng lalaking iyon?" "Matangkad, maputi, may kulay abong balbas, nakamahabang coat, parang sundalo kung mag-utos." Sabi niya, ilipat agad ang babae bago may makakita. Nanginginig ang tinig ng bata, hindi dahil sa takot, kundi sa pagmamadali. "Nakita niya ako, ang asawa mo," tumingin siya sa akin ng diretso. Puno ng takot ang mga mata niya, pero parang humihingi rin siya ng tulong. Nabura ang paningin ni Lorenzo. Ulan ba iyon o luha? Hindi na niya alam. Gusto niyang sumigaw, sabihing itigil na ito. Pero sa kaibuturan niya, may matagal nang nilibing na bagay na unti-unting bumubuhay muli. May suot siyang kwintas, bulong ng bata. Ginto, may hugis puso na may 2 letra, A at B. Parang umikot ang mundo ni Lorenzo. Regalo niya yon kay Elena sa kanilang 10 anibersaryo. Walang ibang nakakaalam nito. Hindi niya iyon kailanman inalis sa katawan. Kung kinilabutan ka sa sandaling yon, hindi ka nag-iisa. Ano ang gagawin mo kung ang taong nawala sa iyo ay maaaring buhay pa? Kung naantig ka, i-like ang video, mag-comment kung taga saan ka nanonood, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong mananatili sa iyo. Hinugot ng bata mula sa kanyang bulsa ang isang bagay, isang maliit na piraso ng telang kulay asul, basa ng ulan, may burda sa gilid. Luma na ito at unti-unti nang nagkakalaspag, pero malinaw pa ring mababasa ang pangalan na nakaburda sa gintong sinulid, Elena. Lumapit si Lorenzo, mababa ang tinig. "Saan mo ito nakuha?" "Malapit sa lumang pabrika," sagot ng bata. "Doon sila huminto. Nagtago ako sa likod ng bakod." Tahimik ang sumunod. Dahan-dahang umihip ang hangin sa hardin, pinapagalaw ang mga talulot na iniwan niya sa alaala. Ang mga tao sa paligid, mga nagluluksa, payong, mga aide, tila naglaho sa ulap ng ambon. "Anong pangalan mo?" mahina niyang tanong. "Julia." "At bakit mo sinasabi ito ngayon lang?"
Kasi wala nang ibang nakinig, sagot ni Julia. Sinubukan ko. Minsan nga sinabi ko pa sa pulis. Sabi niya nagsisinungaling daw ako, gumagawa lang ng kwento. Matatag ang boses ni Julia pero may kirot sa ilalim nito. Pero totoo yon, nakita ko lahat. Hindi agad sumagot si Lorenzo. Tinitigan lang niya si Julia. May kung anong malinaw sa mukha ng bata, masyadong totoo para baliwalain. Hindi siya lito, hindi siya nagbibiro. Ikinukwento lang niya ang alam niya. At masakit yon. Sa likuran nila may aide na pabulong na nagsabi tungkol sa mga paparating na reporter. Hindi gumalaw si Lorenzo. Nakatingin lang siya sa tela sa kanyang palad. Kumikislap ang gintong burda sa ilalim ng madilim na liwanag. At biglang bumalik ang mga alaala, ang halakhak ni Elena sa tabing dagat, ang mga umagang magkasama sila habang bumabagyo, at ang paraan ng pagtatakip niya ng peklat gamit ang mahahabang manggas tuwing tag-init. Mahinang bulong ang lumabas sa labi ni Lorenzo. Totoo ang sinasabi mo. Tumango si Julia, marahan. Oo, totoo. Mabilis na bumaling si Lorenzo. Ihanda ang sasakyan. Sir, ngayon. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang isang itim na kotse. Binuksan ni Lorenzo ang pinto at tumingin kay Julia. Sumakay ka, nag-alinlangan ang bata. Totoo ba to? Kung totoo ang sinasabi mo, sagot niya, hindi ko kayang harapin ito mag-isa. Sumakay si Julia habang papaalis ang kotse mula sa hardin. Sa di kalayuan ay may lalaking nakasuot ng abong coat. Ibinaba niya ang binoculars, pinindot ang isang nakatagong device at bumulong sa maliit na earpiece. Nagkita na sila, simulan ang ikalawang yugto. Sa loob ng sasakyan, mabigat ang katahimikan. Hinawakan ni Lorenzo ang panyo na para bang maaari itong mawala. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siyang muli ng pag-asa at iyon ang higit na kinatakutan niya. Mainit ang loob ng sasakyan pero malamig ang katahimikan sa pagitan nila. Yumuko si Lorenzo, ang mga siko ay nakapatong sa tuhod. Si Julia naman ay nakatingin sa bintana, sinusundan ang pagdaloy ng ulan sa salamin. Ilang kanto pa ang lumipas bago may nagsalita. Saan ito nangyari? Tanong ni Lorenzo, mahina ang tinig. Sa pantalan, sagot ni Julia hindi tumingin. Sa likod ng lumang pabrika sa Pier 14, may sirang bahagi sa bakod. Doon ako madalas magtago. Umupo ng tuwid si Lorenzo, tahimik na nag-iisip. Ang bahaging yon ng lungsod ay puno ng mga sulok na nalilimutan, mga lugar na walang nakakakita. At ang lalaking may plastik na braso, nandun talaga siya? Oo, mabilis niyang sagot. May kakaibang tunog ang braso niya tuwing gumagalaw. Hindi normal, para bang gamit militar, hindi prosthetics para sa pasyente. Natigilan si Lorenzo. Ilang taon na ang nakalipas mula nang masangkot ang kumpanya niya sa paggawa ng experimental na prosthetics para sa mga veterano. Wala sa mga iyon ang nailabas sa publiko o kaya'y hindi opisyal. Natatakot siya. Tumingin si Julia sa kanya. Nagmamakaawa siya. Hindi siya sumisigaw pero desperado. Sinubukan niyang tumakbo. Hinuli siya. Yung lalaki, yung may braso, siya ang nag-utos. Huminga ng malalim si Lorenzo, mabagal at mabigat. At walang ibang nakakita. Nagbago ang ekspresyon ni Julia. Walang nakapapansin sa mga batang katulad ko, lalo na kapag mahirap at natutulog sa likod ng mga basurahan. Tumama ng matindi ang mga salitang iyon. Para sa isang taong dekada nang nasa itaas, nasa mga opisina sa tuktok ng syudad, hindi niya naisip kung gaano karaming buhay ang lumilipas na walang nakakakita. Marahil si Elena ay kinuha ng hayagan at marahil si Julia lang ang nakakita at siya ring hindi pinakinggan ng kahit sino. Bakit hindi ka agad lumapit sa akin? Hindi ko alam kung sino ka, tapat niyang sagot. Wala akong internet o telepono. Nakita ko ang litrato mo sa isang lumang magasin sa pampublikong aklatan. Nakasulat doon na magsasalita ka ngayon. Pumikit si Lorenzo sandali, malambot at may ritmo ang tunog ng ulan sa bubong.
Nang muling dumilat, napansin niya ang basang sapatos ni Julia, ang mahigpit na pagkakatiklop ng mga kamay nito sa kanyang kandungan at ang seryosong ekspresyon sa mukha. "May matutulugan ka ba ngayong gabi?" tanong niya. Umiling ang bata. "Sasama ka sa akin," sabi niya simple at diretso, "hanggang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari." Tumingin si Julia sa kanya, nag-aatubili. "Hindi mo naman ako kilala." "Sapat na ang nalalaman ko," tugon niya. "Binigyan mo ako ng bagay na wala pang ibang nakapagbigay." May bahid ng pagdududa pa rin sa mga mata ni Lorenzo habang lumingon siya sa driver. "Dalhin mo kami sa bahay, diretso sa estate, iniwan ng sasakyan ng lungsod, gumulong sa makurbang daan paakyat sa mga burol." Habang nasa biyahe, kinuha ni Lorenzo ang kanyang telepono at agad nag-dial ng numero. Pagkalipas ng 2 ring, may sumagot na malalim ang boses. "Ricardo Morales, ako to. Kailangan ko ng pabor." Tahimik ang kabilang linya. "Akala ko ba wala ka na sa eksena?" "Wala na nga," sagot ni Lorenzo. "Hanggang 10 minuto ang nakalipas. Ngayon kailangan ko ng mata sa Pier 14, yung lumang pabrika at lahat ng palibot nito. 5 blockeng radius. Hanapin ang kahit anong kahina-hinala, mga container unit, medical team, private military contractors, at sino mang may prosthetic arm." Panandali ang katahimikan. "Ano bang napasukan mo?" "Isang bagay na inilibing ko 1 taon na ang nakalipas," sagot ni Lorenzo. "At hindi na iyon mananatiling nakabaon." Tinapos niya ang tawag at lumingon kay Julia. "Magsimula tayo sa lahat ng nakita mo. Gusto kong malaman ang bawat detalye kahit yung tingin mong walang halaga." Nagalinlangan si Julia. "Ibig mong sabihin, naniniwala ka na sa akin?" "Sapat ang paniniwala ko para kumilos," sagot niya. "At hindi ako basta-basta kumikilos." Pagsapit nila sa estate, isang malapad at modernong bahay na nakatayo sa tuktok ng bangin, namangha si Julia. Hindi pa siya kailanman nakakita ng driveway na ganoon kahaba o nakasinghot ng hangin mula sa karagatan sa likod ng bakal na gate. Isang kasambahay ang agad nagbukas ng pinto kahit hindi pa sila bumababa. "Ginoong Rivas, kasama ko siya," sabi niya. Itinuro si Julia. "Bigyan mo siya ng mainit na damit at ng maayos na pagkain, mainit." Kaagad, Ginoo. Tahimik at elegante ang loob ng bahay, makintab na sahig na gawa sa walnut, mahinang tugtog ng lumang jazz sa mga speaker. Maingat na pumasok si Julia, ang basa niyang sapatos ay kumalabog ng bahagya. Inakay siya ni Lorenzo papunta sa den, iniabot ang kumot at itinuro ang upuan sa tabi ng fireplace. Umupo si Julia, walang imik pero unti-unting lumuwag ang kanyang mga balikat nang sumiklab ang apoy. Ilang sandali pa, dumating na ang hapunan. Grilled cheese sandwich, mainit na sopas ng kamatis at hiniwang mansanas na inayos na parang pang-commercial. Tinitigan muna ito ni Julia na parang panaginip bago niya dahan-dahang dinampot ang sandwich. "Matagal na akong hindi nakakain ng pagkain na hindi galing sa basurahan," mahina niyang bulong. Umupo si Lorenzo sa tapat niya, tahimik na pinapanood siya. "Paano ang eskwela mo?" tanong niya. "Minsan lang ako pumapasok kapag pinipilit kami sa mga shelter." Yumuko si Lorenzo. "Paano kung sabihin ko sa'yo na kung makatulong ang kwento mo para mahanap ko ang asawa ko, hindi mo na kailangang matulog sa lansangan muli?" Tumingala si Julia, may pag-aalinlangan. "Totoo ba yan?" "Hindi ako nangangako ng hindi ko kayang panindigan," sagot niya. Tinitigan siya ni Julia ng matagal sa katumango. "Sige, ikukwento ko lahat." At ginawa nga niya, inilarawan niya ng detalyado ang gabing iyon, ang van na dumating malapit sa pantalan, ang mga lalaking nakaitim na pilit isinakay ang babae sa likod, ang sandaling may nahulog ang isa sa kanila, isang maliit at kakaibang bagay, parang device siguro. Itinago niya ito. May mga simbolo iyon na hindi niya maintindihan. Pinakinggan ni Lorenzo ang bawat salita, bawat paghinga, bawat sulyap. Hindi nanginig ang tinig ni Julia ni minsan.
Kinagabihan, nakatulog si Julia, nakabaluktot sa leather na sopa, balot ng maiinit na kumot. Sa kanyang opisina, naupo si Lorenzo sa ilalim ng mahinang ilaw, hawak ang telepono sa tainga. Ricardo Morales? May kilos na tayo, sabi ni Ricardo Morales. May mga truck na walang marka sa tabi ng pabrika. Mga armadong lalaki, walang logo. Isa sa kanila tugma sa description ng prosthetic na braso. Napakagat sa panga si Lorenzo. Huwag kayong kikilos, sundan niyo lang sila. Gusto kong malaman kung saan sila pupunta at kung sino ang nagbibigay ng utos. Naiintindihan. Pagkatapos ng tawag, humarap siya sa salaming dingding sa kanyang likuran. Tulog pa rin si Julia, suot ang bagong hoodie. Hindi na niya kailangan ng ebidensya. Ramdam na niya. Hindi nagsinungaling si Julia. May isang bagay sa labas na iyon na kumuha sa kanyang asawa at itinago ito sa loob ng 1 taon. Ngayon ang katotohanan ay nakapasok na sa kanyang bahay, basa sa ulan, naka-second hand na damit. Ang bagyong kinatatakutan niya ay hindi pa paparating. Narito na ito. Pumutok ang bukang liwayway sa baybayin, nagkalat ng malamlam na liwanag sa estate ng Rivas. Pero gising na si Lorenzo, hindi siya nakatulog. Sa halip, ginugol niya ang gabi sa pagbubusisi ng mga mapa ng daungan, mga plano ng lumang pabrika at mga oras ng lumang surveillance footage na na-archive niya noon, mga bidyong minsan niyang binaliwala. Pero ngayon, sa lente ng mga sinabi ni Julia, ibang-iba na ang lahat ng tingin niya. Sa kusina, nakaupo si Julia sa isang mataas na upuan, nakatuon sa kanyang plato. Dahan-dahan siyang kumakain ng scrambled eggs at toast, para bang iniisip pa rin kung totoo ang lahat ng nangyayari. Bagong hoodie ang nakasukbit sa kanyang balikat, malambot, malinis at amoy sabon pa. Mas maliit siyang tingnan sa liwanag ng umaga. Pero ang presensya niya ay nanatiling buo. Pumasok si Lorenzo, dala ang isang tasa ng kape. Mahimbing ba ang tulog mo? Tumango si Julia habang ngumunguya. Mas malambot pa ang sopang iyon kaysa sa lahat ng nahigaan ko. Ngumiti si Lorenzo, bahagya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Magaling, kasi kailangan ko ang tulong mo ngayon. Bahagyang kumunot ang noo ni Julia. Gusto mong sumama ako? Oo, sagot niya. Kailangan mo akong dalhin sa mismong lugar. Gusto kong makita lahat, gaya ng pagkakaalala mo. Bawat kanto, bawat daan, mas malinaw ang alaala mo kaysa sa kahit anong mapang mabibili ko. Nag-alinlangan si Julia, lumunok ng madiin. At kung andun pa rin ang mga taong yon, hindi nila tayo makikita, sagot ni Lorenzo ng kalmado. Mananatili tayong nakatago. Makalipas ang 1 oras, nasa lungsod na sila. Dumausdos ang itim na SUV sa mga kalsadang balot ng hamog. May tinted na bintana, maingat ang ugong ng makina. Nasa likod si Julia, nagbibigay ng maikli at tiyak na direksyon. Itinuturo niya ang mga daang paliko sa mga luma at kalawangin na bodega. Diyan, sabi niya, itinuro ang isang iskinita. Sa likod ng basurahan, doon ako nagtago. Huminto si Lorenzo sa tapat ng lumang pabrika. Mukhang abandonado ito. Kalawang ang metal, basag ang mga bintana. Nakapaskil pa ang kupas na karatula, New England Seafood Company. Pero alam ni Lorenzo na hindi dapat pagkatiwalaan ang anyo. Alam niyang kayang itago ng pagkabulok ang mas malalim na sikreto. Dito ka lang, sabi niya kay Julia. Nasa loob na si Ricardo Morales. Bigla may narinig siya sa earpiece. May nakikita na kami, sabi ni Ricardo. May isang gwardya sa timog na labasan, armado, walang badge, walang uniforme. Bumaling si Lorenzo kay Julia. Sabi mo sa gilid nila siya dinala. Oh, dun sa pintong may ilaw. Tumango siya tapos tahimik na lumabas ng SUV habang hinahampas ng hangin ng kanyang coat. Sinalubong siya ni Ricardo sa likod ng eskinita. Walang halatang palatandaan sa loob, bulong nito. Pero may nakita akong kakaiba. Pumasok sila sa pinto sa gilid. Naamoy agad ni Lorenzo ang halimuyak ng alat, kalawang at lumang kemikal.
Sa unang tingin, parang abandonado talaga, makapal ang alikabok, tahimik ang mga makina. Pero sa dulo ng isang nakakandadong pasilyo, may silid na natuklasan si Ricardo. Pagpasok ni Lorenzo, biglang nagbago ang amoy. May bleach, amoy malamig na metal, sterile. Hindi ito bagay sa natitirang bahagi ng gusali. Maliit ang silid, parang sa isang medical ward. Sa gitna may lumang kama na bakal, may mga strap na nakabitin pa sa 4 na sulok. May tray na metal sa tabi at isang walang laman na hiringgilya na nakahiga roon. Napahinto ang hininga ni Lorenzo at doon niya ito nakita, bahagyang nakasugat sa semento sa dingding sa tabi ng kama. 2 letra, A.R. Binasa ito ni Ricardo. Elena Rivas, hindi ito taguan, isa itong selda. Lumapit si Lorenzo, dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang pader. Bago pa ang mga gasgas, marahil ilang linggo pa lang, hindi lalampas sa 2 buwan. Nandoon siya, ramdam niya. Sinubukan niyang mag-iwan ng mensahe, bulong ni Lorenzo. Alam niyang may maghahanap, dagdag ni Ricardo Morales, mahina ang tinig. Bumaling si Lorenzo sa kanya. Gusto ko ng mga mata rito, araw at gabi. Kapag inilipat nila siya, gusto kong malaman bago pa paandarin ng van. Tumango si Ricardo, mabilis. May isa pa, nahanap ko ito sa sahig sa kabila ng silid. Iniabot niya ang isang piraso ng tela, madilim na asul na seda, may natuyong dugo. Ang gilid nito ay may burdang pilak. Tinitigan ito ni Lorenzo. Galing to sa scarf niya, bulong niya. Sa loob ng SUV, nakayakap si Julia sa kanyang mga tuhod, nakakulubong sa upuan. Pagbalik ni Lorenzo, tumingala siya, hinahanap ang sagot sa kanyang mukha. Tama ka, sabi ni Lorenzo. Makikita sa mukha ni Julia ang halong ginhawa at sakit. Natakot siya, hindi ba? Sobrang takot, sagot ni Lorenzo. Yumuko si Julia. Hindi ko maintindihan. Bakit may kukuha sa kanya? Isa lang naman siyang tao. Lumambot ang tinig ni Lorenzo. Hindi lang basta tao ang asawa ko, siya ang mahal ko. At minsan, kapag hindi nila kayang saktan ang isang lalaki ng direkta, tina-target nila ang taong mahal niya. Hindi sumagot si Julia, pero mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa manggas ng kanyang hoodie. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang telepono. May kailangan akong tawagan, manatili ka sa kotse, ilock mo ang pinto, malapit lang si Ricardo Morales. Lumayo siya at nagdial. Pagkalipas ng 2 ring, may sumagot. Rivas, Alberto. Saglit na katahimikan, hindi ko inakalang tatawag ka, sabi ni Alberto. Sigurado ako. Isa pang katahimikan, matapos ang lahat ng taon, bakit ka tumatawag ngayon? Tumalim ang tono ni Lorenzo. May mga tanong ako. Tungkol kay Elena, tungkol sa bayad, tungkol sa kung bakit biglang naglaho ang mga dokumento pagkaraan ng pagkawala niya. Lorenzo, baka kailangan mo lang magpahinga. Ang pagdadalamhati. Wag! Putol ni Lorenzo, matigas ang tinig. Sagutin mo lang ako. Kilala mo ba ang lalaking may artipisyal na braso na dating humahawak ng off-the-record na security transport? Hindi agad sumagot si Alberto. Anino lang ang hinahabol mo, Lorenzo? Hindi, sagot ni Lorenzo. Mga bakas ang sinusundan ko. Pinutol niya ang tawag. Sa loob ng SUV, tumingin si Julia sa kanya nang hindi nagsasalita. Nababahala na sila, mahina niyang sabi. Hindi laging maganda yan, bulong ni Julia. Ang takot minsan nagpapagawa ng mga bagay na mapanganib. Tumango si Lorenzo, mabagal. Ganon din ang katotohanan. Habang papalayo ang SUV mula sa pabrika, nagsimulang mag-ipon ng makakapal at madilim na ulap mula sa dagat, tila babala. Hindi kalayuan mula sa kalawangin at sirang gusali, sa gitna ng katahimikan, may isang babaeng may maikling, mapusyaw na blondeng buhok, ang hinahaplos ang kupas na peklat sa kanyang kaliwang braso. Pumikit siya at bumulong sa dilim. Kapit lang, Tom. Narito pa ako. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Julia sa sopa sa silid aklatan ni Lorenzo, nakayapak at nakataas ang mga paa.
Ang apoy sa fireplace ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha habang gumuguhit siya sa malinis na notepad, isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Mabilis at may layunin ang kanyang pagguhit, larawan ng isang babaeng may maikling at magulong buhok at mga matang puno ng takot. Si Lorenzo, nakaupo sa kanyang mesa, hindi na nakatutok sa mga papel sa harap niya. Pinagmamasdan niya si Julia. Naiguhit mo na siya noon pa, mahina niyang sabi. Hindi tumingin si Julia. Sa isipan ko lang, tuwing gabi iginuguhit ko siya mula sa alaala para hindi ko siya makalimutan. Bakit? Tanong ni Lorenzo. Kasi parang kailangan niyang may makaalala sa kanya. May kumurot sa dibdib ni Lorenzo. Nakalimot na ang mundo, wala nang balita. Tumigil na ang mga tanong, pero si Julia, isang batang walang-wala, ay pinanghawakan ang mukha ni Elena na para bang iyon na lang ang pinakamahalaga sa lahat. Gusto kitang isama bukas, sabi ni Lorenzo. Saan? Tanong ni Julia. Makikipagkita tayo sa isang tao mula sa Harbor Patrol. May utang siya sa akin. Baka may naalala siyang kakaiba nung gabing bumagyo. Tumango si Julia. Sige, pero Julia, nag-atubili si Lorenzo, pinipili ang tamang salita. Kung may mangyari, kung wala ako sa tabi mo, huwag kang titigil, huwag kang magtago, tumakbo ka, at gamitin mo yung numerong ibinigay ko sa'yo. Naiintindihan? Tiningnan siya ni Julia sa mata at muling tumango. Hindi ako natatakot. Dapat lang, bulong ni Lorenzo para sa sarili, hindi para sa kanya. Nang tumahimik na ang bahay, napadaan si Lorenzo sa tabi ng fireplace at napansin ang iginuhit ni Julia na naiwan sa mesa. Dinampot niya ito, pinailawan sa ilalim ng lampara. Si Elena iyon. Kahit walang kulay, agad niya itong nakilala, bawat guhit, bawat detalye. Pero may isang bagay sa mga mata nito na nagpahinto sa kanya. Hindi lang basta takot ang naroon, para bang humihingi ito ng tulong. Tulungan mo ako, bulong niya sa katahimikan ng silid. Kinabukasan, humaplos ang malamig at tuyong hangin. Minaneho ni Lorenzo ang sasakyan patungo sa marina sa gilid ng bayan. Magkakatabing nakasayad ang mga patrol boat sa lumang pantalan na kupas at natutuklap na ang pintura. Inakay niya si Julia pababa sa isang slip kung saan may isang matandang lalaking nakasuot ng denim jacket, naninigarilyo ng tabako sa tabi ng lumang powerboat. Rivas, bati ng lalaki, paus ang boses na parang buhangin. Ray, sagot ni Lorenzo, iniabot ang kamay. Salamat sa pagpunta. Bahagyang tumingin si Ray kay Julia, may pag-iingat sa mga mata. Anak mo ba siya? Saksi siya, sagot ni Lorenzo. Humithit muli si Ray ng tabako. Sabi mo tungkol ito kay Elena, akala ko'y natanggap mo na. Oo, sagot ni Lorenzo, pero hindi siya talaga nawala. Napisil ni Ray ang mga mata, sinusubukang unawain. Anong ibig mong sabihin? Tahimik na tumango si Lorenzo kay Julia. Lumapit siya. Nakita ko siyang iniahon mula sa dagat, mahinahong sabi ni Julia. Nakita ko kung saan siya dinala. Nanlaki ang mga mata ni Ray, hindi dahil sa pagdududa, kundi sa pagkabigla. Tumingin siya kay Lorenzo, tapos muling tumingin sa bata. Nung gabing yon, may nasagap kaming signal, emergency beacon, walang registration, na i-record namin. Pero hindi nagtagal, may tumawag mula sa homeland, pinapabura ang lahat. Sabi, training exercise lang daw. Naniningkit ang mga mata ni Lorenzo. Saan nanggaling ang signal? Pumasok si Ray sa bangka at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang laminated na mapa at inikot ang isang bahagi sa dagat. Diyan, sa tapat ng Deadman's Bluff, diyan nanggaling ang ping. Tinitigan ni Lorenzo ang mapa, nakakunot ang noo. At walang nag-imbestiga, umiling si Ray. Pagkatapos ng tawag, pinahinto kami, pinabayaan naming maglaho ang lahat. Napahaplos si Lorenzo sa buhok niya, mabilis ang pag-ikot ng isipan. Isa na namang hibla sa komplikadong sapot na palawak ng palawak. Bumaling siya kay Julia. May narinig ka bang mga helicopter nung gabing yun? Umiling si Julia. Hindi, makina lang, parang mga truck o van. Iniabot ni Ray ang mapa. Susundan mo siya?
Oo, sagot ni Lorenzo. Tumango si Ray ng mabagal. Mag-ingat ka. Kung ganito kabilis silang kumilos para takpan ang bakas nila, hindi sila titigil sa pagbabanta. Madalas ang mga nagtatanong, bigla na lang nawawala. Tahimik ang biyahe pa uwi. Sinusundan ni Julia ng daliri ang gilid ng mapa, hindi inaalis ang tingin sa bahaging binilugan ni Ray. Sa tingin mo, inaasahan nilang mabubuhay siya? Mahina niyang tanong. Sa palagay ko, inaasahan nilang hindi siya makakaligtas, sagot ni Lorenzo. At nang mabuhay siya, kumilos agad sila para mapatagal ang kanyang pagkawala. Pero bakit siya? Tanong muli ni Julia. Asawa mo lang naman siya. Nag-atubili si Lorenzo bago sumagot. Higit pa siya roon, si Elena ay malapit ng ilantad ang isang kaso, isa na maglalabas ng pangalan ng ilang malalaking CEO ng shipping na sangkot sa money laundering at human trafficking. Hawak niya ang mga dokumento, malapit na siya. Tinitigan siya ni Julia. Ibig sabihin, hindi naman talaga ikaw ang pagkay nila? Hindi, sagot ni Lorenzo. Hindi ako ang target. Gusto nilang patahimikin siya. Napaupo si Julia, tila gulat pa rin. Gusto nilang burahin siya. At muntik na silang magtagumpay, sagot ni Lorenzo. Hanggang sa nakita mo, ang ayaw nilang makita ng kahit sino. Nang gabing iyon, pagbalik nila sa bahay, may naramdaman agad si Lorenzo na kakaiba. Bukas ang harapang gate, nanlamig ang pakiramdam niya. Dito ka lang, utos niya kay Julia. Maingat siyang bumaba at lumapit sa pinto. Hindi ito nakalock. Bukas pa ang mga ilaw sa loob, pero sa kanyang study, isang drawer ang nakabukas at nagkalat ang mga papel sa sahig. Dumating si Ricardo Morales. Ilang minuto lang ang lumipas. May nakapasok sa opisina mo, sabi niya. Walang bakas ng puwersahang pagpasok. Alam nila ang code. Humigpit ang panga ni Lorenzo. Ibig sabihin may access sila, isa sa mga malapit. Sa hallway, nakatayo si Julia, mahigpit ang pagkakayakap sa sarili. Ayos ka lang? Tanong ni Lorenzo. Tumango siya. Bantay nila tayo, di ba? Oo, magaling, mahina niyang sabi. Ibig sabihin natatakot na sila. Tiningnan siya ni Lorenzo at kahit papaano nakangiti siya ng may bahid ng pagmamataas. Oo, ganun nga. Maya-maya, nakatayo sila sa tahimik na sala, nakatingin sa larawan sa itaas ng fireplace. Si Lorenzo at Elena, nahuli sa gitna ng tawanan, sinag ng araw sa kanilang mga mukha. Buhay pa siya, sabi ni Julia. Nararamdaman ko. Mahina ang tinig ni Lorenzo, kaya hahanapin natin siya, kahit ano pa ang kaharapin natin. Sa labas, may isang kotse ang nakaparada, naka-idle. Sa loob, may aninong gumagamit ng binokular. Mas malaki siyang problema kaysa sa inaasahan natin, bulong ng isang boses sa telepono. Masama yang memorya niya, masyadong malinaw. Gawing yun na ang huling maalala niya, sagot mula sa kabilang linya. Naputo lang tawag. Pero sa loob ng bahay ng mga ribas, mas maliwanag pa sa dati ang apoy. Kinabukasan, mag-isa si Lorenzo sa driveway, hinahampas ng malamig na hangin mula sa bangin. Hawak niya ang nakatiklop na mapa na ibinigay ni Ray. Paulit-ulit niya itong binubuksan, mahigpit ang hawak. Hindi gaya ng isang negosyante, kundi gaya ng isang lalaking handang makipaglaban. Hindi ito negosyo, buhay ito, buhay ni Elena. At ngayon, buhay na rin ni Julia. Sa loob ng bahay, kumakain si Julia ng cereal sa kitchen counter. Ang mga mata mabilis na sumusulyap sa bawat tunog sa pader, bawat aninong lumalampas sa bintana. Nayanig siya sa nangyaring pagpasok pero hindi siya nabasag. Sa halip, lalo siyang tumatag. Unti-unti na niyang nauunawaan ang panganib, ang bigat ng laban na kinakaharap nila. Pagbalik ni Lorenzo sa loob, iniabot niya kay Julia ang isang maliit na bagay. Ito ay tracker, GPS. Itago mo ito sa iyo palagi. Tinitigan niya ito sa kanyang palad. Sa tingin mo, babalikan nila ako. Hindi sa tingin, sagot ni Lorenzo. Sigurado ako. Pumasok si Ricardo Morales, may hawak na tablet. Sinilip ko ang mga offshore account na konektado sa mga executive na iniimbestigahan ni Elena. Sabi niya,
Karamihan ay isinara matapos siyang mawala, maliban sa isa. Iniabot niya ang tablet kay Lorenzo. Ashmont Holdings, nakarehistro sa Delaware, pero ang galaw ng pera ay pabalik sa isang supply depot, 2 milya mula sa lugar kung saan huling nakita ni Julia si Elena. Tumayo si Julia. Nandun siya? Maaring nandoon, sagot ni Lorenzo. O baka isa lang yung hintuan sa biyahe. Kahit ano paman, dagdag ni Ricardo Morales, pupunta tayo roon ngayong gabi. Napatingin si Julia sa bintana, kita ang pag-aalala sa kanyang noo. Paano kung patibong yon? Kung ganon, sagot ni Lorenzo, tayo ang unang papasok at tayo ang magtatakda ng laban. Gabing-gabi na nang bumiyahe sila, walang bukas na ilaw sa sasakyan, dumaan sa makipot at likulikong daan sa gilid ng bangin. Tahimik at madilim ang SUV. Si Ricardo Morales ang nagmamaneho. Si Lorenzo ang nagnanavigate. Nasa gitnang upuan si Julia, mahigpit ang hawak sa tablet na para bang iyon ang buhay niya. Mula sa malayo, tila patay ang pasilidad, isang tahimik na metal box sa gilid ng dagat. Walang pangalan, walang ilaw, walang galaw, pero alam nilang may nagkukubli. Gamit ang high-powered binoculars, nakita ni Lorenzo ang kinatatakutan, pero inaasahan, may gumagalaw. 2 lalaki ang nakatayo malapit sa gilid ng pasukan. Ang sigarilyo nila ay nagniningning sa dilim. Isa pa ang paikot-ikot sa loading dock. Naka-civilian na kasuotan pero ang tindig, galaw at pagkamapagmatsyag ay nagsisigaw ng military training. Ipinarada nila ang sasakyan kalahating milya ang layo at naglakad na lang, nananatili sa dilim. Si Julia, nakasuot ng itim na hoodie at gloves, ay tahimik na sumusunod, hindi nalilikha ng kahit anong tunog. Itinaas ni Ricardo Morales ang kamay, hudyat na huminto sila. 3 heat signature sa loob, bulong niya. Isa hindi gumagalaw, posibleng nakatali. Mabilis ang tibok ng puso ni Lorenzo. Siya ba yun? Hindi pa sigurado. Umikot sila sa likod kung saan may kalawanging vent na nagbigay daan sa ilalim ng gusali. Binuksan ito ni Ricardo Morales. Isa-isa silang pumasok. Makapal ang hangin sa loob, amoy bakal at alat ng dagat. Masikip ang lagusan. Si Julia ang nauuna. Maliit, mabilis, tahimik. Sa dulo ng duct, inilabas ni Ricardo ang manipis na camera wire at ipinasok sa maliit na siwang. Anong nakikita mo? Mahina ang tanong ni Lorenzo. Lumapit si Ricardo Morales, isang lalaking nakatayo, may braso na mekanikal, siya yon. Biglang humugot ng hininga si Julia. Siya yon, siya ang naaalala ko. Tumango si Ricardo. Isa pang lalaki sa likod, binabantayan ng babae, blonde, nakatali sa upuan. Napakurap si Lorenzo, parang umikot ang mundo niya. Naririnig niya ang tibok ng puso niya sa tenga. Pasok tayo agad, sabi ni Ricardo. Walang sablay, walang ingay. Lumabas sila sa vent, nanatili sa mga anino. Mabilis silang gumalaw, mga aninong sumisingit sa pagitan ng mga crates at haliging bakal. Pagdating ng tamang sandali, umatake sila. Tinumba ni Ricardo Morales ang gwardya malapit sa labasan. 2 mahinang putok mula sa silencer at bumagsak ang lalaki. Tumakbo si Lorenzo papunta sa babae, hinila ang tape sa kanyang bibig. Elena, ako to, narito na ako. Iniyuko ni Elena ang ulo pero tumingin siya sa kanya. Tom? Mahina niyang bulong. Napako si Lorenzo nang marinig yon. Tom, may nagturo sa kanya, nakalimutan siya. Niakap niya ito ng mahigpit. Hawak na kita ngayon, ligtas ka na. Pero bigla, click, tunog ng baril na inihahanda. Mabilis na bumaling si Lorenzo. Nakatayo sa may pintuan, ang lalaking may prosthetic na mga braso, may dugong tumutulo mula sa ilong. Tanda ng tama mula kay Ricardo Morales. Nakatutok sa kanila ang baril. Wala kang ideya kung anong pinapasok mo, anas ng lalaki. Alam ko ng eksakto kung anong ginagawa ko, sagot ni Lorenzo. Inilalagay ang sarili sa harap ni Elena para protektahan siya. Ngumisi ang lalaki. May hawak siyang ebidensya, mga pangalan. Binayaran nila ako para ipalayo siya.
pero ayaw niyang mamatay. Dapat hinayaan mo na lang ang dagat na ang kumitil sa kanya. Lumapit ng isang hakbang si Lorenzo. Ilagay mo ang baril sa lupa. Pero bago pa siya makakilos, may isa pang boses na lumitaw mula sa anino. Ikaw muna. Lumabas si Julia sa liwanag, parehong kamay nakahawak sa isang mabigat na flashlight, para bang armas ito. Hindi man ito baril, pero sa mga kamay niya parang ganun na rin. Nasingkit ang mga mata ng lalaki. Ikaw na naman, isa ka lang batang hangal. Kung ganon, bakit takot ka sa akin? Balik ni Julia. At ang sandaling pagkalito na iyon ang kinailangan ni Ricardo Morales. Bigla siyang sumugod, tinumba ang baril at ibinagsak ang lalaki sa sahig gamit ang isang matindi, huling suntok. Lumingon si Lorenzo kay Julia, gulat ang muka. Pwede kang nasaktan. Nagkibit balikat siya, pagod na akong matakot. Bitbit nila si Elena paalis sa parehong daan ang pinasok nila. Mahina ang kanyang paghinga pero tuloy-tuloy. Sa labas, naghihintay na ang isang itim na van. Dumating na ang backup team ni Ricardo Morales. Mabilis kumilos ang mga medic habang hawak ni Lorenzo ang kamay ni Elena sa loob. Ligtas ka na, bulong niya. Umubo si Elena, paos ang tinig. Hindi pa sila lahat. Tapos lumapit si Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Yung pangalan, Ashmont, isa lang yon, may iba pa. Nandiyan pa rin sila, nanonood pa rin. Tumango si Lorenzo, matatag ang tingin. Hahanapin namin sila. Sa tabi niya mahigpit ang hawak ni Julia sa drawing na lagi niyang dala. Yung larawan ng mukha ni Elena. Napansin ito ni Elena at bahagyang ngumiti, mahina pero totoo. Itago mo yan, bulong niya. Mas kahawig ko yan kaysa sa kahit anong litrato. Habang papaalis ang van sa dilim ng gabi, lumingon si Lorenzo pabalik sa warehouse. Madilim na ngayon, pero puno pa rin ng mga tanong na walang kasagutan. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang laban na handa na nilang harapin magkasama. Maya-maya sa tahimik na medical wing ng estate, nakaupo si Lorenzo sa tabi ng kama ni Elena. Tanging tunog ng monitor ang maririnig, mahina pero tuloy-tuloy. Maputla ang mukha ni Elena, may mga pasa, halos hindi na makilala mula sa lahat ng pinagdaanan. Pero ang kamay niya nakahawak kay Lorenzo. Mahigpit, hindi na siya bibitaw muli. May apoy pa rin sa loob niya, mahina na pero hindi nawawala. Sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Julia, nag-aalangan, pinagmamasdan sila. Maingat na iginalaw ni Lorenzo ang kamay para anyayahan siya papasok. Gusto kanyang makita, sabi niya. Dahan-dahang pumasok si Julia sa silid. Lumingon si Elena sa kanya at sa kabila ng matinding pagod, lumitaw ang isang bahagyang ngiti, puno ng pasasalamat at init. Yung bata, bulong ni Elena. Julia ang pangalan niya, mahinang sagot ni Lorenzo. Tumango si Elena. Salamat, Julia. Nakita kita nung gabing iyon. Hindi ka tumingin sa ibang direksyon. Nanginginig ang boses ni Julia. Hindi ko alam ang gagawin ko. Isa lang akong bata noon. Matapang ka, sabi ni Elena. Halos pabulong ang tinig. At hindi lahat may ganyan. Tahimik na nakatayo si Lorenzo, dama ang bigat ng emosyon. Si Julia ang nakakita ng hindi nakita ng iba, hindi ang pulis, hindi ang media. Isang batang binabaliwala ng mundo, isang batang walang inaasahang halaga, ang siyang nagligtas ng lahat. Kinahapunan nagkita sina Lorenzo at Ricardo Morales sa study. Ang mesa ay puno ng bukas na mga file, larawan at digital schematics. May nakuha ka ba? Tanong ni Lorenzo. Tinapik ni Ricardo ang tablet. Marami, yung lalaking may prosthetic na braso, ginagamit ang alias na Santiago Serrano, dating private military, nawawala sa mga record sa loob ng 3 taon, muling lumitaw bilang security chief ng ilang offshore facility. Lumapit si Lorenzo. Kasama ba ang Ashmont doon? Oo, at may 3 pang iba, lahat konektado sa mga peking kumpanyang rehistrado sa Luxembourg. Nagpalit ng screen si Ricardo. Lumitaw ang isang malabong larawan ng pantalan, mga container na ina-unload. Walang logo, maliban sa isa. Isang itim na tatsulok sa puting background.
Tumigas ang ekspresyon ni Lorenzo. Ang simbolo na yan ay nasa research ni Elena. Naniniwala siyang marka yan ng mga shipment na may kinalaman sa human trafficking. Hindi kalakal, kundi tao. Tama siya, sagot ni Ricardo. At ngayon, alam na nilang buhay siya. Huminga ng malalim si Lorenzo. Kaya kailangang kumilos tayo bago sila muling magsikalat. Tumango si Ricardo. May satellite coverage ako. May isang site na aktibo pa, Gulf Coast. Gitna ng kawalan pero hindi invisible. Magaling, sagot ni Lorenzo. Tutumbukin natin ngayong gabi. Sa kabilang bahagi ng estate, nakatayo si Julia sa labas ng silid ni Elena, nakatitig sa litrato sa dingding. Si Lorenzo at Elena nakangiti sa ilalim ng araw, pero may ibang bagay sa mga mata ni Elena ngayon. Dati bukas, ngayon ay may anino ng takot. Tumawag si Elena, mahina pero matatag. Halika, iha. Tahimik na pumasok si Julia, bahagyang umangat si Elena, maputla ngunit gising ang kamalayan. Babalik sila, sabi niya. Alam mo yun, hindi ba? Tumango si Julia. Sinubukan na nila. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Hindi lang ako ang usapan dito, nakita ka nila, kaya banta ka na rin sa kanila. Yumuko si Julia. Di hayaan silang dumating. Hindi na ako natatakot. Ngumiti si Elena, mahina pero mayabang, kaya nga sila natatakot sa iyo. Sa ibaba, abalang-abala si Lorenzo sa pag-iimpake. Satellite phone, encrypted drives, baril at mga ekstrang magazine. Matalas ang isip niya pero mabigat ang puso. Nasa bahay na si Elena pero nagbago na ang direksyon ng laban. Hindi pa tapos ang panganib, nag-iba lang ng anyo. Pagsapit ng gabi, nasa biyahe na ang team, lumilipad patungong Louisiana. Target, isang lumat na kalimutang pasilidad sa gitna ng bayou. Dati itong weather station pero matagal nang ibinenta. Ngayon ay pag-aari ng Shell Company na walang malinaw na gamit, walang kalsada, tanging mga latian at katahimikan. Naglanding sila sa helicopter, 2 milya ang layo, saka lumipat sa isang flat-bottomed boat na tahimik na lumusot patungo sa aninong gusali. 2 kulay abo na tore, isang nabubulok na pantalan. Walang bantay sa paningin, pero alam ni Lorenzo na hindi dapat magpakakampante. Sa loob ng bangka, sinuri ni Ricardo Morales ang kanyang armas. Walang pagkakamali ngayong gabi. Tumango si Lorenzo. Kunin natin ang files at umalis agad. Mabilis, malinis, walang pasiklab. Sa surveillance van malapit doon, nakaupo si Julia sa tabi ng comm specialist, suot ang headset. Lorenzo, sabi ng tinig niya sa earpiece, northwest corner, may gumagalaw. Sumilong si Lorenzo sa likod ng mga nakasalansang crate. Detalye, isang lalaki, armado, may kausap sa mic. Mukhang sinusubukang mag-download ng data. Sa tingin ko, binubura nila ang system. Mura ni Lorenzo. Alam nilang paparating tayo. Kung ganun, ngayon na tayo, sabi ni Ricardo Morales. Tahimik silang umusad, mabilis na na-disable ang 2 gwardyang nasa gate. Sa loob, kulay bughaw at berde ang liwanag ng silid, mga hanay ng server na aktibo pa. Mabilis na tumakbo si Lorenzo patungo sa core at isinaksak ang drive. Agad nagsimulang mag-download ang mga file. Mula sa isang sulok may gumalaw. Walang kikilos, sigaw ni Ricardo. Napatigil ang isang figura, bata, takot, nakataas ang 2 kamay. Ay, tilang ako, wala akong alam, promise. Lumapit si Lorenzo. Gaano nakatagal tumatakbo ang pasilidad na to? 6 na buwan, sagot ng binatang tech, nanginginig. Lagi silang nagdadala ng mga crate, hindi man lang binubuksan. Sinescan lang namin ang mga ID. Yun lang ang trabaho ko. Anong klaseng ID? Singit ni Ricardo. Peke, mga dokumentong immigration, sumpa hindi ako nagtatanong kahit kailan. Sa likuran nila umabot sa 100% ang transfer bar. Walang pag-aatubili, hinugot ni Lorenzo ang drive. Tapos na, umalis na tayo. Sa labas, biglang nagsindi ang mga floodlight, binutas ang makapal na ulap. Isang bangka ang mabilis na lumapit, mga taong bumababa ng nagmamadali.
Tayo na, ngayon, sigaw ni Ricardo. Pumutok ang putukan, gumising sa katahimikan ng gabi. Tumama ang mga bala sa mga crate, tumalbog sa metal. Lumundag si Lorenzo sa likod ng isang drum at gumanti ng putok sa maikling pagbugso. At saka narinig sa comms ang tinig ni Julia. Kaliwang bahagi, may daan sa mga damo. Kita sa GPS ang makitid na inlet. Doon kayo makakasingit. Sinundan nila ang tagubilin. Mababang katawan, mabilis ang kilos, tumakbo sila patungo sa latian. Habang umaalingaw-ngaw pa ang mga putok sa likod, wala nang humabol. Pagkalipas ng ilang minuto, narating nila ang extraction point. Basa sa putik, hingal na hingal, pero ligtas. Sa van, tinitigan ni Julia ang mga tracker dots sa digital map na muling nagtagpo. Huminga siya ng malalim, pumikit sandali. Nakaligtas sila. Sa estate, inilapag ni Lorenzo ang encrypted drive sa kanyang mesa. Malapit na itong matapos, sabi niya. Nakatayo si Elena sa may pintuan, nakasandal, matatag ang tinig niya. Hindi, ngayon pa lang ito nagsisimula. Sa tabi nila bumulong si Julia, ang tinig ay parang apoy sa gitna ng katahimikan. Sunugin na natin silang lahat. Alas 3:14 ng madaling araw, na-decrypt ang file. Sa loob ng secure command room, nakatayo sina Lorenzo, Elena at Ricardo Morales sa harap ng malawak na screen habang dumadaloy ang mga linya ng data, mga pangalan, bank transfer, malabong larawan, time-stamped container logs, mga retrato ng lihim na pagpupulong, mga kopya ng peking pasaporte, mga manifesto ng shipment na kunwaring relief goods. Nakapatong si Elena sa likod ng upuan ni Lorenzo, pagod ngunit matatag. Ito na yon, bulong niya. Lahat ng sinubukan nilang ilibing. Bumukas ang isa pang folder sa screen. May dagdag pa, sabi ni Ricardo. Tingnan niyo to. Lumitaw ang bagong screen, listahan ng mga lokasyon, schedule at mga code ng transport. Lahat may iisang marka, ang itim na tatsulok. Umatras si Lorenzo, pinoproseso ang lahat. Ilan na kaya ang naipadaan nila sa mga rutang to? Hindi tumingin si Ricardo palayo. 100 tao, baka 1,000 pa. Dumating si Julia, may dalang tasa ng tsaa para kay Elena. May mantsa ng tinta sa manggas niya. Malinaw na nakikialam siya sa mga file. May nakita ako, sabi niya. Isa sa mga pangalan sa listahan, Camila Ortega, nawawala simula noong nakaraang taon habang nagre-report tungkol sa corruption sa Honduras. Napatigil si Elena. Kilala ko siya, minsan siyang lumapit sa akin. Sabi niya may hawak siyang malaki, tapos nawala na lang. Lumingon si Lorenzo kay Ricardo Morales. Maaari ba natin siyang matrace? Siguro. Ayon sa file, huli siyang nakita malapit sa isang offshore outpost sa labas ng Miami. 6 na buwan na ang nakalipas. Tumingin siya kay Julia. Gusto mong sumama sa amin? Hindi kumurap si Julia, tumango. Kailangan ko. Kinahapunan, gamit ang mga pekeng identidad, lumipad sila patungong Miami. Naiwan si Elena para magpagaling. Mahina pa at kailangang bantayan. Pero sina Lorenzo at Julia, pinatibay ng apoy at dilim, hindi nagsayang ng oras. Ang destinasyon, isang Oceanic Climate Research Station na matagal nang hindi nangongolekta ng datos. Nagrenta sila ng katamaran at lumapit habang unti-unting lumulubog ang araw. Mula sa malayo, halatang hindi ito laboratorio. Kalawangin ng mga tore, may mga armadong bantay at walang bakas ng gamit pangagam. Inangkla nila ang bangka sa malayo at lumangoy papasok, tahimik sa ilalim ng tubig. Gumalaw si Julia sa dagat na parang likas na bahagi siya nito, mabilis, swabe, hindi napapansin. Sa loob, malamig at steril ang tunog sa mga pasilyo, amoy bakal at amag. Nakahanda ang baril ni Lorenzo, mabilis ang tibok ng puso. Nauna si Julia gamit ang access card na ninakaw nila mula sa nakaraang misyon. Gumana ito. Sa gitna ng pasilidad, natagpuan nila ang bagay na hindi nila inasahang makita, isang bakal na hawla. Sa loob, 8 taong nagkukubli sa likod ng rehas. Isang babae ang lumapit nang bumukas ang pinto. Sunog ang mukha sa pagod,
gusot ang buhok, pero ang mga mata niya ay naglalagablab. "Camila Ortega?" tanong ni Lorenzo. Tumango siya, pausang tinig pero matatag. "Ang tagal niyo." Tinulungan siyang makalabas ni Julia habang sina Ricardo Morales at Lorenzo ang sumasalo sa likuran. Pero bigla, mga sirena, umugong ang alarm system. Nagpalit ang mga ilaw mula puti tungong pula. "Alam na nilang nandito tayo," sigaw ni Ricardo. Tumakbo sila sa pasilyo, dumaan sa maintenance shaft, patungo sa subdeck sa ilalim ng platform. Mahigpit ang hawak ni Julia kay Camila, inakay siya habang nagkakagulo. Umaalo ng putok ng baril sa likod nila, tumatalbog sa mga dingding pero hindi bumagal si Julia. Gumalaw siya na parang kabisado ang bawat sulok ng lugar. Sa dock, naghihintay ang escape boat, nakaandar na ang makina, patay ang ilaw. Pagkatalon nila sa loob, humarap si Ricardo Morales at itinapon ang isang maliit na itim na device sa likuran. Pabaon, aniya, ilang segundo lang at sumabog ang silanganing bahagi ng compound, nagliyab sa kalangitan. Umalon ang apoy sa ibabaw ng dagat. Wala nang sikreto, wala nang pagtatago. Sa safe house, nakaupo si Camila sa isang simpleng mesa, umiinom ng tubig na parang alak. Nanginginig ang mga kamay niya, pero hindi ang tinig. "Gusto mong pabagsakin sila?" tanong niya kay Lorenzo. "Kung ganon, kunin mo to." Inislide niya sa mesa ang isang flash drive. Lahat ng nakalap ko bago nila ako naabutan. Mga pangalan, lokasyon, mga rutang, ginagamit nila para ilipat ang mga tao na parang kargamento. Kapag napunta ito sa tamang kamay, wala na silang mapupuntahan. Tumingin si Julia sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa. "Bakit hindi mo ito ibinigay noon pa?" Lumambot ang mga mata ni Camila. "Wala akong mapagkatiwalaan, pero ang batang yan, tiningnan niya ako gaya ng pagtingin ni Elena na parang mahalaga pa rin ako." Kinuha ni Lorenzo ang drive at isinilid ito sa secure pouch. "Dito ka muna, poprotektahan ka namin." Umiling si Camila. "Hindi na ako magtatago, gusto kong lumabas. Gusto kong makita nila ang mukha ko at malaman nilang nakaligtas ako." Tinitigan siya ni Lorenzo at tumango. "Sisiguraduhin naming maririnig ka ng buong mundo." Kinabukasan, nagbago ang mundo. Si Camila Ortega, akala ng lahat ay patay na sa loob ng mahigit 1 taon, lumantad ng live sa pambansang telebisyon. Pinangalanan niya ang mga sangkot, inilahad ang mga ginawa nila, ang takot, ang karahasan, ang mga kasinungalingan, at nakinig ang mundo. Pagsapit ng gabi, sumiklab ang mga protesta sa malalaking syudad. Nalunod sa dami ng anonymous tips ang mga ahensya ng gobyerno. Tahimik na pinanood ni Elena at Lorenzo ang broadcast mula sa sala. Inabot ni Elena ang kamay ni Lorenzo. "Nagawa mo na." Lumingon si Lorenzo sa kanya. "Tayo ang gumawa nito." Mula sa hallway, sumigaw si Julia. May nakapark sa labas. Lumabas si Lorenzo sa porch. Sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na sedan ang naka-idle. Sa loob, isang lalaking nakaitim na suit ang nakatitig pabalik mula sa windshield. Walang plaka. Lumapit si Ricardo Morales sa pintuan. Nababahala na sila. Tumango si Lorenzo. "Maganda, hayaan natin silang kabahan." Kinagabihan, magkasamang nakaupo sina Lorenzo at Julia sa study. "Hindi mo kailangang ituloy pa ito. Alam mo yon," sabi niya. Banayad ang tinig. Pero tumingin si Julia sa kanya, tahimik ang apoy sa mga mata. "Kailangan ko," ngumiti si Lorenzo. "Kung ganon, sabay tayong lalaban." At sa kalaliman ng kagubatan sa likod ng estate, malayo sa kalsada at liwanag, may isang lihim na tore na biglang nagliwanag. Isang signal, isang babala. Paparating na ang huling labanan. At sa pagkakataong ito, nakatutok ang buong mundo. 3 araw matapos ang patutuo ni Camila, nagbago ang lahat. Hindi huminto ang media, paulit-ulit ang pag-ere ng kanyang mga salita, ang kanyang mukha, ang kanyang mga peklat, ang kanyang katotohanan. Ang mga dating nagtatago sa likod ng mga pader ng korporasyon, naging pangalan na sa bawat tahanan.
Ang ilan tumakas, ang ilan natanggal, ang ilan sa wakas na aresto. Pero marami pa rin ang malaya. Sa Rivas Estate, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Isa itong tensyon, makapal, matalim, handang pumutok. Nasa command room sina Lorenzo at Ricardo Morales, binubusisi ang isang bagong leak na ulat mula sa loob ng Homeland Security. Kumpirmado ang kinatatakutan nila, ang Black Triangle ay hindi lang panlabas na banta. Naka-infiltrate na ito sa mismong mga ahensyang dapat ay nagpoprotekta sa bayan. Itinuro ni Ricardo ang isang kumikislap na node sa screen. Ito yon, Central Command, nagpapanggap bilang underground archive sa labas ng Phoenix. Tinitigan ito ni Lorenzo. Kapag napatumba natin yan, babagsak ang buong estruktura. Mas mahigpit pa ang seguridad niyan kaysa sa Fort Knox, babala ni Ricardo. Pumasok si Elena, mas matatag na ngayon, klaro ang tinig. Kung ganon, hindi tayo papasok ng palihim. Lalampasan natin sila. Nakaupo sa sahig si Julia, naguguhit, napatingin siya. Anong ibig sabihin yan? Tumalikod si Lorenzo sa kanya. Ibig sabihin, tapos na ang mga lihim. Wala nang operasyong tahimik. Ilalantad natin ang lahat sa liwanag gamit ang ebidensya. Kinagabihan magkatabi sina Elena at Julia, parehong nakatutok, parehong masigasig, kinukumpara ang mga file, dinedecode ang mga transaksyon, pinagdugtong-dugtong ang mga koneksyon, mga trail sa papel, mga digital footprint, mga bank account na nakatago sa likod ng peking charity. Ang itim na tatsulok paulit-ulit. Ang dating simpleng misyon ng pagsagip ay lumaki ng higit sa inaakala. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti, isa na itong kilusan, at sila ang nangunguna. Inihahanda nila ang ebidensyang sapat para magpabagsak ng isang imperyo. Bago sumikat ang araw, tinipon ni Ricardo Morales ang team para sa huling briefing. Bukas, 6:00, tayo na. Simple lang ang plano, patuloy niya. Papasok tayo sa compound, ilalagay ang mga transmitter at sisimulan ng live stream. Walang filter, walang delay. Sa wakas, makikita ng mundo ang lahat ng pinilit nilang itago. Bumaling si Lorenzo kay Julia. Hindi ka sasama. Kailangan kong sumama, giit ni Julia. Hindi, sagot ni Lorenzo, matatag ang tinig. Ikaw ang contingency namin. Kung hindi kami makalabas, ikaw ang maglalabas ng lahat. Ikaw ang tagapag-ingat, dagdag niya. Hindi gusto ni Julia ang plano, pero naunawaan niya, tahimik siyang tumango. Pagsapit ng bukang liwayway, gumalaw na ang operasyon. Isang pribadong eroplano ang nagbaba sa kanila 3 milya mula sa target. Doon, naghihintay ang mga armored SUV na tumawid sa nakapapasong lupain ng Arizona. Kumikislap sa init ang buhangin, mabagsik ang disyerto pero may sariling ganda. Mula sa isang mataas na batuhan, tanaw nila ang gusali, maliit, payak, nakasiksik sa gilid ng bangin. May mga bantay pero sadyang hindi kapansin-pansin. Perpekto para sa pagtatago ng madidilim na sikreto. Sinuri ni Lorenzo ang earpiece. Handa na ba ang lahat? Sumagot si Ricardo Morales. Nasa pwesto na. Ang misyon ay umusad na parang military precision. Pumasok sila sa isang lagusan ng bentilasyon. 2 gwardya ang pinatahimik ng walang ingay. Dahan-dahan silang gumapang sa isang pasilyong may hanay ng high security vaults. Na-disable na ni Ricardo Morales ang sensors at retinal scanner sa remote access. Sa kaibuturan ng pasilidad, doon nila natagpuan ito. Isang napakalaking server room, mas malawak pa sa inaasahan ni Lorenzo. Daan-daang drive rack ang kumikislap sa aktibidad. Ito ang digital core ng isang pandaigdigang sindikato. Ikinalabit ni Lorenzo ang transmitter. Si Elena nakakonekta sa isang secure line, naghanda na para sa broadcast. Pero may nagsalita mula sa dilim. Impresibo, anang tinig, mabagal, banayad. Lumabas ang isang lalaki, matangkad, maayos, may pilak na buhok, walang armor, walang badge, isang charcoal gray na suit lang at isang nakababahalang ngiti. Matagal kong inisip kung gaano katagal bago niyo matuntun ang nerve center, aniya.
Lumapit si Lorenzo para protektahan ang grupo. "Sino ka?" "Tawagin mo akong Hale," sagot niya. "Dati akong namamahala ng intelligence sa 4 na kontinente. Ngayon, ako ang tagapamahala ng panganib." Narinig ang tinig ni Elena sa earpiece. Nasa original dossier siya, Arturo Mendoza, dating CIA, na wala 5 taon na ang nakalipas. Nagkibit balikat si Hale. "Hindi ako nawala, pinili ko lang manahimik." Itinaas ni Ricardo Morales ang kanyang baril. "Umatras ka." Pero kalmado lang si Hale, hindi natitinag. "Akala niyo ba ang pag-leak ng ilang file ay makakabago ng mundo? Hindi bumabagsak ang mga sistema dahil sa pagsisiwalat. Gumuho sila kapag nawala ang paniniwala at wala nang naniniwala sa hustisya ngayon." Lumapit si Lorenzo. "Kung ganon, bigyan natin sila ng dahilan para muling maniwala." Pinindot niya ang transmitter. Agad nagbago ang mga screen ng server room. Pumalit ang live feed, mga imahe, mga biktima, mga dokumento, mga transaksyon, mga pangalan. Sa buong mundo, nag-vibrate ang mga telepono, nag-freeze ang mga laptop, naging itim ang TV at biglang sumiklab ng katotohanan. Nawala ang ngiti ni Hale. "Hahabulin kayo dahil dito." Tinitigan siya ni Lorenzo. "Kaya sisiguraduhin naming sulit ang habol." Sa labas, sumambulat ang alarma. Na-breach ang depensa ng pasilidad. Dumagsa ang security forces. Naglaho si Hale sa dilim bago nila siya maabutan. Tumakas ang team sa isang underground passage na lumalabas sa kabila ng bundok. Doon, naghihintay ang mga helicopter para sa extraction. Sa estate, pinanood ni Julia ang pagkalat ng broadcast sa bawat platform at bawat screen. Pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi, hindi sa takot, kundi sa labis na ginhawa. Tagumpay sila, nailantad nila ang lahat. Gabing iyon, habang bumabalik ang katahimikan sa tahanan, nakaupo sina Lorenzo, Elena at Julia malapit sa fireplace. Isang bihirang katahimikan ang bumalot sa kanila. "Takot na ang mga tao ngayon," mahina ang sabi ni Julia. Tumango si Lorenzo. "Simula pa lang yan, pero ang takot ay panandalian. Kailangan nating magpatuloy." Hinawakan ni Elena ng marahan ang kamay ni Julia. "Ngayon, hindi na tayo nag-iisa." Sa labas, nagsimula ng bumangon ang mga tao sa iba't ibang lungsod. Puno ang mga lansangan, nakataas ang mga karatula. Umaalingaw-ngaw sa gabi ang mga pangalan ng matagal ng kinalimutan. Nagising na ang hustisya. Malayo sa loob ng isang itim na SUV, lihim na nakamasid mula sa anino, pinanood ni Hale ang lahat. Wala ni katiting na emosyon sa kanyang mukha. "Sa tingin mo, nanalo na sila?" tanong ng driver. Humugot ng mahabang hinga si Hale. "Hindi," tugon niya, kalmado ang tinig. "Ngayon pa lang sila nagsindi ng apoy." Ngunit sa loob ng tahanan ng mga Rivas, sa gitna ng katapangan, katotohanan at isang pangkat na walang sinuman ang inakalang magiging mga bayani, ang apoy na iyon ay hindi nag-ugat sa takot. Ito ay pag-asa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ng bawat isa na sila'y muling nakita. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaguluhan at pagbubunyag. Naguunahang beripikahin ng mga pangunahing media outlet ang viral na footage. Ang mga nalik na file ay naglantad ng mga ruta ng human trafficking, mga pangalan ng matataas na opisyal at mga security contractor na itinago ang pagsasamantala sa tao sa likod ng pananaliksik at inobasyon. Nag-alab ang mga protesta mula baybayin hanggang baybayin, mula Boston hanggang San Francisco. May mga politikong umiwas, ang iba na may tuluyang nawala. Isang senador ang nagbitiw sa gitna ng kahihiyan. Isa pa ang nahuli sa paliparan sa Zurich habang tangkang tumakas. Ngunit sa loob ng bahay ng mga Rivas, katahimikan ang bumalot. Hindi ang katahimikang dulot ng takot, kundi ang katahimikang dumadating bago gawin ang mahahalagang desisyon. Nakatayo si Lorenzo sa war room, nakatawang mga braso, nakatitig sa mga datos sa screen.
Sa kabilang panig ng silid, mahinang nakikipag-usap si Elena sa isang civil rights lawyer na naghahanda ng kasong tatawid ng mga hangganan. Sa tabi niya, abalang-abala si Julia sa laptop, nagpapalit-palit sa mga mapa, mensahe at satellite feeds na ipinadala ng mga whistleblower. May nahanap ako, sabi ni Julia, itinuro ang screen. Isang memo na nakatago sa backup file, binanggit ang Direktiba 81. Parang fallback plan, dagdag niya. Isang kautusang panglinis. Lumapit si Lorenzo. Linisin ang ano? Nag-click pa si Julia. Hindi ano, kundi sino. May listahan ito ng mga pangalan, mga taong nakaligtas, mga nagsalita. Sandaling natigilan siya. Kasama tayo. Nanigas si Elena, pinaghandaan na nila ito. Dumating si Ricardo Morales, dala ang isang selyadong sobre. May courier na naghatid, walang return address. Maingat itong binuksan ni Lorenzo. Sa loob may larawan, itim at puti ni Julia noong bata pa, nasa playground. May pulang bilog na nakapalibot sa kanya. Sa ibaba may nakalimbag na mensahe, "Eliminate the mistake." Nanlumo si Julia, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Matagal na pala nila akong tinatarget, bulong ni Lorenzo. Anong pagkakamali? Tanong ni Elena, lumingon kay Julia. Nanginginig ang tinig ng dalagita. May nakita ako nung bata pa ako. Hindi ko pa ito naunawaan noon. Pero ngayon malinaw na. Mga lalaking naka-uniforme. Pilit nilang isinakay ang mga babae sa mga truck. Katabi ng paaralan ko ang isang luma at abandonadong pabrika. Isinumbong ko ito sa guro ko. Sinabi niyang, kalimutan ko na lang. Pinisil ni Lorenzo ang larawan. Simula noon, minanmanan ka na nila. Pero nang matagpuan mo si Elena at nagsimula kang magsalita, naging apoy ka na hindi nila mapatay. Ayokong tumakbo, bulong ni Julia. Hindi mo kailangan, sagot ni Elena. Marahang ipinatong ang kamay sa braso ng dalaga. Mananatili tayo. Nagbago ang enerhiya sa silid. Hindi na ito tungkol sa pagsisiwalat lang ng katotohanan, kundi sa paninindigan at paglaban. Kinagabihan, nagtipon sina Lorenzo, Ricardo Morales at Elena sa kanilang underground command center. Sa mga monitor, tumambad ang unos ng banta, mga mensahe sa dark web, pabuya sa ulo ng mga testigo at mga babala ukol sa marahas na pagsalakay. Pupuntahan nila tayo, sabi ni Ricardo Morales. Gagawin nilang mukhang simpleng pagnanakaw, pero ang totoo, lilinisin nila tayo. Umiling si Lorenzo. Kung tatakbo tayo, panalo sila. Hindi, maninindigan tayo. Lumingon siya kay Elena. Kontakin mo si Camila, ihanda ang ikalawang release. Kapag bumagsak tayo, bitawan niya ang lahat. Kinabukasan, naging isang kuta ang estate. May mga drone na nagsisiyasat sa himpapawid. Nakadisplay sa monitor ang live feeds ng bawat sulok ng ari-arian. Walang patid na nagsanay si Julia kasama si Ricardo Morales. Natutong gumalaw ng walang ingay, humawak ng armas at maglaho kung kinakailangan. Hindi siya nag-atubili kahit minsan. Ipinanganak kang para dito, sabi ni Ricardo, isang gabi habang tahimik na binabaklas ni Julia ang training pistol at binuo muli, walang pagkakamali. Wala akong ipinanganak para sa kahit ano, sagot ni Julia. Ako'y binura, pero ngayon nakikita ko na sila. Gabing iyon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng gasuklay na buwan, tumunog ang isang tahimik na alarma. Mabilis na tumakbo si Lorenzo patungo sa command room. Sa screen, 3 figura na nakaitim, dahan-dahang papalapit sa silangang perimeter. Narito na sila, sabi niya. Si Ricardo Morales ay handa na agad para sa labanan. Pipigilan natin sila. Kailangan lang nating magtagal hanggang sa maipadala ang huling broadcast. Si Julia ay nasa may pintuan, matatag. Mananatili ako, mariing wika ni Julia. Matagal siyang tinitigan ni Lorenzo sa katumango. Alam mo na ang dapat gawin. Sumiklab ang pag-atake na parang dambuhalang alon. Mula 3, naging 6, naging 10 ang kalaban. Lahat armado. Lahat bihasa, tahimik at sabay-sabay kumilos. Ngunit handa ang estate.
Agad na umandar ang mga defense systems, lumipad ang mga drone, sumabog ang mga trap at nag-ingay ang mga alarma. Pinilit ni na Ricardo Morales at ng kanyang koponan ang mga umaatake sa masisikip na pasilyo. Dalawa ang nadisarmahan, isa ang nahuli ng buhay, ngunit may kapalit ang kanilang pagtutol. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa kanlurang bahagi ng gusali. Umagos ang usok sa mga pasilyo, nagkabitak-bitak ang mga pader. Umiiyak ang mga fire alarm. Hinila ni Elena si Julia papunta sa reinforced na pasilyo at ibinigay ang isang hard drive sa kanyang kamay. Kung hindi kami makaligtas, ani Elena, ikaw ang magtatapos ng misyon. Hindi ko hahayaang bumagsak kayo, tugon ni Julia, matatag ang tinig. Sa loob ng command center, duguan si Lorenzo mula sa sugat sa balikat pero natabunan ng adrenaline ang sakit. Si Ricardo Morales ay nakatayo sa may pinto, hingal na hingal. Sa isang sulok, nakaupo ang bihag, nakatali ang mga kamay. Ang kanyang mukha baluktot sa fanatikong katapatan ay ngumisi. Akala niyo ba dito na ito nagtatapos? Lumapit si Lorenzo, tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso. Hindi, mahina niyang sagot. Nagtatapos ito sa katotohanan. At salamat sa iyo, nakuha na namin ang huling piraso. Kumunot ang noo ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Nagsalita ka, ani Lorenzo. Nai-record namin lahat. Lumapit si Elena. At ngayon maririnig ng lahat. Sa loob ng ilang minuto, na-upload ng grupo ang huling batch ng mga file. Naitalang pag-amin, mga panloob na komunikasyon, mga kautusan na may pirma ni Hale, at buong listahan ng mga financier ng operasyon, mga korporasyon, lobbyist, politiko. Sabay-sabay itong natanggap ng bawat media outlet. Wala nang makapipigil. Sa labas, humalakhak ang mga sirena. Dumagsa ang lokal at federal na autoridad na activate ang emergency code ni Ricardo Morales. Nagkawatak-watak ang mga umaatake. May isang taong aresto. Ang iba'y muling nagtago sa anino. Ngunit sa loob ng estate, kahit sugatan at pagod, nanatiling matatag ang mga tagapagtanggol. Si Lorenzo, sugatan ngunit buo ang loob. Si Elena pagod, ngunit matatag. Si Julia hawak pa rin ang drive, ang mga matay naglalagablab. Hindi lang sila nakaligtas, pinilit nilang dumugo ang katotohanan. Sa isang madilim na opisina sa malayong lugar, nakaupo si Hale, pinapanood ang pagbagsak ng kanyang imperyo sa 2 ng screen. Hindi siya nagpanik, hindi siya sumigaw. Ngunit ngumiti siya dahil ang digmaan ay hindi pa tapos. Pero ngayon, ito'y nasa liwanag na. Naiwan ang Rivas Estate na may bakas ng labanan. Sunog ang mga dingding, basag ang mga bintana. Amoy pa rin ang sinunog na kahoy at bakal sa kanlurang bahagi. Ngunit sa labas, nanatiling nakataas ang bandila ng Amerika. Punit-punit, kalos, pero matatag pa rin nakatayo. Nakita na ng mundo ang lahat, narinig na ang katotohanan. Ngunit ngayon, may bagong panganib, ganti. 3 araw matapos ang pagsalakay, nakipagkita si Lorenzo sa mga federal na ahente sa isang lihim na silid sa ilalim ng isang korte sa Washington, D.C. Ang datos na kanilang inilabas ay naging dahilan ng isang napakalakas na alon, investigasyon ng Kongreso, mga pansamantalang task force at pandaigdigang balita. Mahigit sa 12 katao ang naaresto na. Pero hindi si Hale. Naglaho na siya, sabi ni Agent Calder, isang payat na lalaki na may mapupungay na mata at malalim na guhit sa paligid ng bibig. Isinara na namin ang 7 sa kanyang peking account, pero wala pa ring bakas. Hindi siya nagtatago, sabi ni Lorenzo habang nakatitig sa mukha ni Hale sa digital na screen. Nagpaplano siya. Nagtikom ng braso si Calder. Parang war zone ang buong estate ninyo. Nasa panig mo ang publiko sa ngayon, pero si Hale, naghihintay siya, hahayaan muna niyang tumahimik ang lahat, tapos saka siya aatake. Nanigas ang panga ni Lorenzo, kaya papuntahin natin siya sa atin. Samantala, sa estate, nakaupo si Julia sa silid pagpagaling kasama si Elena.
Bagaman may mga pasasya at epekto ng usok sa kanyang katawan, mas determinado siya ngayon. Pero may gumugulo sa isip niya. Nasa tabi siya ng bintana, nakayakap sa sarili, tahimik na nakatanaw sa labas. Hindi ka gaanong nagsasalita, mahinang wika ni Elena. Hindi inalis ni Julia ang tingin sa malayo. Paulit-ulit kong iniisip, kung nanahimik lang sana ako noon, ano kaya ang nangyari? Kung ganon ang ginawa mo, lahat ng ito, lahat ng buhay na yon, mananatiling nakalibing. Hindi ako basta nagsalita, tugon ni Elena. Binigyan mo sila ng tinig. Umiling si Julia. Hindi, binigyan ko sila ng dahilan para mapansin. Kinagabihan bumalik si Lorenzo na may daladalang balita. Tayo ay ipinatawag upang tumestigo, aniya, pagdinig sa kongreso, pampubliko. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Gusto nila ng presensya mo, Elena, at ikaw rin, Julia. Gusto nilang makita ang mga mukha sa likod ng mga dokumento. Hindi sapat ang mga pangalan. Kailangang makita ng mga tao ang mga nakaligtas. Tumaas ang kilay ni Elena. Totoo ba yan? Buong puso, sagot ni Lorenzo. Ngayon, hindi lang datos ang kwento, tao na. Ang mga nakaligtas, ang batang hindi nakalimot, itinaas ni Julia ang ulo. Gagawin ko ito, sabi niya. Napatingin si Lorenzo, tila nabigla. Sigurado ka ba? Tanong niya. Tumango si Julia matatag. Ginamit nila dati ang pananahimik ko laban sa akin. Hindi na yon mauulit. Habang papalapit ang araw ng pagdinig, naging masinsinan ang paghahanda. Nakipag-ugnayan si Lorenzo sa mga abogado at pangkat ng seguridad. Si Elena ay nakipagtulungan sa mga mamamahayag upang masigurong makarating sa buong mundo ang broadcast. Hindi nag-memorize si Julia ng sasabihin. Nagsanay siya sa mga coach upang manatiling kalmado at matatag kapag nakatutok na sa kanya ang mga kamera ng buong mundo. Isang gabi, habang magkasama sila ni Lorenzo sa silid-aklatan, sinabi nito, "Kakayanin mo to, mas malala pa ang dinaanan mo kaysa sa kahit anong tanong sa hearing na yon." Huminga ng malalim si Julia. Hindi ako natatakot sa kanila, bulong niya. Ang kinatatakutan ko ay kung ano ang mangyayari pagkatapos. Dahan-dahang nagbabago ang mundo, sabi ni Lorenzo. Pero hindi ito nagbabago kung walang mga katulad mo. Dumating ang araw ng pagdinig. Nag-uumapaw ang mga bulwagan ng Kapitol sa mga mamamahayag at nagpoprotesta. Naglakad si Julia sa tabi ni Lorenzo at Elena, banayad ang hakbang pero puno ng layunin. Pagpasok nila sa silid, biglang kumislap ang mga kamera sa paligid. Sa loob, tahimik na nakaupo ang mga senador sa likod ng mahahabang mesa, habang isinasahimpapawid ng live ang pagdinig sa milyon-milyong manonood. Nagsalita muna si Elena, kalma, malinaw at matatag. Isinisiwalat kung paanong sinubukan ng sistema na patahimikin siya at kung paano muntik na siyang mabura. Sumunod si Lorenzo, inilatag ang digital na ebidensya, ang mga pag-atake at ang mga taong nasa likod ng lahat. Pero si Julia na tahimik na nakaupo sa maliit na upuan sa harap ng mesa ng mga saksi ang nagpatahimik sa buong silid. Pakibanggit ang iyong pangalan para sa talaan, wika ng chairman. Julia Lilian Herrera, sagot niya. Ilang taon ka na? 15. Sandaling katahimikan, ano ang gusto mong ibahagi sa amin? Diretsyong tumingin si Julia sa lente. Nakita kong may babaeng hinila mula sa dagat. Narinig ko ang sigaw niya. Nakita kong may mga lalaking may armas, may peking braso na tinahi sa kanilang mga jacket at itinapon nila siya sa loob ng van. 10 taong gulang pa lang ako noon. Sinabi ko ito sa guro ko, walang naniwala hanggang sa makilala ko si Ginoong Rivas. Sandali siyang tumigil sa kaidinugtong at pagkatapos nyon, napagtanto ko kung anong ginagawa ng pagtatago ng katotohanan sa mga tao. Pinapawala sila. Nanatiling tahimik ang buong silid. Isang senador ang yumuko pasulong. Bakit ngayon ka nagsalita? Dahil pagod na akong maging parang wala. Sa labas, sumabog ang palakpakan ng mga tao.
Nag-viral sa social media. Kumalat ang mga hashtag na parang apoy. ECU Julia ang naging pandaigdigang trend. Pagsapit ng gabi, naglabas ang komite ng agarang kautusan. Bawat individual at kumpanyang nabanggit sa mga dokumento ay iimbestigahan sa ilalim ng federal na kapangyarihan. Inanunsyo ang pagbuo ng isang espesyal na task force sa kauna-unahang pagkakataon na itala sa record ng Kongreso ang pangalang Black Triangle. Ngunit sa malayo, sa isang marangyang estate malapit sa baybayin, pinanood ni Hale ang broadcast mula sa isang pribadong silid. Paikot-ikot ang kanyang scotch sa isang kristal na baso. Delikado siya, ani ng babaeng katabi niya. Hindi, sagot ni Hale na may bahagyang ngiti. Mahalaga siya. Sumeryoso ang mukha ng babae. Kung ganon, bakit hindi natin siya pinipigilan? Dahil, sagot ni Hale habang tumatayo, panahon na para sa ibang paraan. Samantala, sa bahay ng mga Rivas, nagtipon ng pamilya para sa isang tahimik na sandali ng tuwa. Naghihintay sa labas ng tarangkahan ang mga mamamahayag. 3 ulit na ang lakas ng seguridad. Pero sa loob, nagbahagi sila ng pagkain, tawanan at kaginhawaan. Habang umiinom si Julia ng mainit na tsokolate at nakahiga sa sofa, tumingin sa kanya si Lorenzo at nagsabi, "Nagtagumpay ka." Ngumiti siyang antok na antok. "Hindi lang ako, tayong lahat." Ngunit habang nakatingin si Lorenzo sa bintana, patungo sa madilim na burol, sa di kalayuan, may bumigat sa kanyang dibdib. Hindi pa ito ang katapusan. Isa lamang itong pahinga sa pagitan ng mga kabanata. At kung saan man sa labas, sa katahimikan bago ang susunod na bagyo, may bagong gumigising. Lumipas ang 2 linggo. Sapat na upang mapalitan ang balita, sapat na upang magbago ang pansin ng publiko. Bagaman pinag-uusapan pa rin ang mga salita ni Julia sa mga talakayan at palabas sa gabi, unti-unting humina ang dating tensyon ng bansa. Ang hustisya, tila ba, may maikling alaala, pero hindi si Lorenzo. Nakatayo siya mag-isa sa observatoryo sa itaas ng estate ng mga Rivas, pinagmamasdan ang mga bituin sa malinaw na langit ng Arizona. Sa ibaba niya, ang mahihinang ilaw ng security system ay paalala na pansamantala lang ang kanilang katahimikan. Tahimik na pumasok si Ricardo Morales. "Nangyayari na naman," aniya. Hindi tumingin si Lorenzo. "Saan?" "South Africa, may klinikang pinasabog, parehong simbolo, isang itim na tatsulok na inukit sa pader." Dahan-dahang huminga si Lorenzo sa ilong. "Kumikilos si Hale," sabi niya. "Hindi na lang niya pinoprotektahan ang network," sagot ni Ricardo. "Binubuo niya uli ito." Nakaupo si Julia sa mahabang mesa na gawa sa roble, nagkalat sa ibabaw ang mga papel. Hindi na siya basta tahimik na batang may sketchpad. Nagbago na siya, mas matatag, mas matalim, mas nakatutok. Hindi na lang siya gumuguhit. Nag-aaral na siya ng mga pattern, mga ruta ng eroplano, mga talaan ng kargamento. Live na impormasyon mula sa mga underground chatroom sa madilim na bahagi ng internet. Maingat na ipinatong ni Elena ang kamay sa balikat ni Julia. "Kailangan mong magpahinga." "Kailangan kong mauna sa kanila," sagot ni Julia nang hindi inaalis ang tingin sa screen. "Elena," tawag ni Lorenzo mula sa pasilyo, "panahon na." Nagtipon sila sa silid ng pagpupulong, Ricardo Morales, Elena, Julia at 2 bagong miyembro. Isa ay si Agent Marla Green mula sa Human Trafficking Unit ng FBI. Ang isa naman ay si Diego Serrano, isang dating data analyst na minsang nagtrabaho sa Cyber Division ni Hale bago siya tumalikod dito. Ipinakita ni Diego ang isang mapa sa screen. Kumikislap ang mga pulang tuldok sa buong mundo. Isa ang mabilis ang pagkislap sa baybayin ng North Atlantic. "Iba ito," sabi ni Diego, "malapit sa Iceland, isang lumang base ng surveillance ng NATO. Sinasabing isinara na ito noon pa. Na-track ko ang 7 signal ng komunikasyon na nanggaling sa lugar na yon sa loob lang ng 1 araw." Dagdag niya,
Pumwhistle si Ricardo Morales. Mataas na antas ng trapiko yan. Tumango si Diego. Kumpiyansa kaming doon na nagpapatakbo si Hailey ngayon. Malayo, sobrang lamig at perpekto para magtago. Lumapit si Elena. Doon natin ito tatapusin. Tumingin si Lorenzo kay Julia. Hindi ka sasama, sabi niya. Kumunot ang noo ni Julia. Bakit hindi? Dahil ikaw na ngayon ang mukha ng kilusang ito, mahinang sabi ni Elena. Kapag may nangyaring masama sa iyo, maaaring gumuho ang lahat ng ating pinaghirapan. Umupo si Julia, pilit tinatanggap ang desisyon. Binigyan mo sila ng tinig, sabi ni Lorenzo. Ngayon, kailangan mo yung panatilihing buo sila, panatilihing may paniniwala. Dahan-dahang tumango si Julia. Kung ganon, ibalik niyo siya. 2 gabi ang lumipas, isang pribadong jet ang lumipad sa nagyayelong himpapawid. Sina Lorenzo, Ricardo Morales, Elena, Diego at isang piling pangkat ng taktikal na unit ay bumaba sa isang abandonadong runway sa hilaga ng Iceland. Humahampas ang niyebe ng pahalang, tila sirenang babala ang ihip ng hangin sa yelo. Dumadagundong ang bawat hakbang ng kanilang bota sa nagyelong lupa habang tahimik silang naglalakad. Mula sa hamog, lumitaw ang pasilidad, kalahating nakabaon sa bangin, bakal at yelo na tila pinagsama sa isang multong anyo. Walang ilaw, walang tunog, pero may signal na tumitibok sa ilalim nito, parang pintig ng puso. Pumasok sila sa isang makitid na lagusan ng serbisyo na na-trace ni Diego. Masisikip ang mga pasilyo, ang mga dingding ay may nagyelong balot at gusot-gusot na mga kawad mula sa lumang sistema ng surveillance. Habang mas lumalalim sila, mas umiinit ang hangin. Ramdam sa paa ang pag-ugong ng mga makinang nasa ilalim. Hanggang sa marating nila ang control center. Napakalawak, puno ng mga screen at console na may live feed mula sa buong mundo. Mga tanaw mula sa drone, mga data transfer, mga transaksiyong pinansyal. Umusad ang sistema, pero ang puso nito hindi nagbago. Nakatayo si Hale, naghihintay, mag-isa, walang bantay, walang armas. Itinaas ni Lorenzo ang baril. Lumusong ka diyan. Wala akong armas, mahinahong sagot ni Hale. Hindi ba panalo na kayo? Naninipit ang tingin ni Elena. Nasaan ang grupo mo? Tinuro ni Hale ang mga screen. Nasa lahat ng dako. At wala, hindi ko na sila kailangan. May sistema na ako. Lumapit si Diego sa terminal. Maaari ko tong i-disable. Hinding-hindi, sagot ni Hale. Decentralized ito. Sirain mo man ang isang bahagi, may susunod agad. Putulin mo man ang isang ulo, 2 ang tutubo. Napailing si Ricardo Morales. Gumagawa ka ba ng Hydra ngayon? Gumagawa ako ng paraan para mabuhay, sagot ni Hale. Lumapit si Lorenzo. Nanakit ka ng mga inosenteng tao. Ginawa mong parang ari-arian ng mga buhay nila. Itinago mo ang kanilang mga pangalan. Ginawa ko lang ang ginagawa ng mga gobyerno, sagot ni Hale. Ginawa ko lang ito ng mas mahusay. Mabilis ang mga kamay ni Diego sa keyboard. Tama siya. Paulit-ulit nagkokopya ang network. Nagtagpo ang mga mata ni na Elena at Hale. Kung ganon, bakit mo kami pinahanap? Bahagyang ngumiti si Hale, tila pagod. Gusto ko lang makita kung ano ang itsura ng pag-asa bago ako mamatay. Biglang may narinig silang ingay mula sa likuran, isang matalas na tunog. Tinamaan ng isang ahente, isang tranquilizer dart sa leeg. Sumunod ang isa pa. Ambush! Sigaw ni Ricardo Morales habang umiikot at nagpaputok. Dumagsa ang mga figura, nakamaskara, mabilis at mapanganib. Hindi sila karaniwang sundalo at hindi rin bayarang gunmen. Iba sila, mga operatibo. Iyon na ang huling galaw ni Hale. Hinila ni Lorenzo si Elena sa likod ng konsol para matakpan. Kunin ang mga drive, sigaw niya. Pumutok si Riz, tinamaan ng 2 sa mga umatake. Sumubsob si Diego sa ilalim ng terminal, mabilis na binunot ang mga hard drive at isinilid sa kanyang coat. Nasa akin ang pangunahing data, sigaw niya.
Kumilos na, sigaw ni Lorenzo. Nagmadaling tumakbo ang grupo papasok sa maintenance tunnel habang tumatama ang mga bala sa likod nila. Naiwan si Hale, hindi tinamaan, tahimik, pinapanood ang kaguluhan na parang isang manunood sa isang dula. Sa labas, naghihintay ang mga snowmobile sa gitna ng bagyo. Tumakbo sila palayo sa puting paligid, sugatan pero buhay, dala-dala ang mga lihim na pinaghirapan ni Hale sa loob ng maraming taon. Ilang oras ang lumipas, ligtas na sa loob ng kanilang taguan, nakaupo si Elena sa harap ng isang monitor na maliwanag ang ilaw. Isa-isa niyang tiningnan ang mga decrypted na file at hinanap ng mga mata niya ang mga pangalan. Mga bagong pangalan, mga pangalang hindi pa kailanman nailantad. Ngayon, nakuha na natin siya, bulong niya. Bagsak si Lorenzo sa tabi niya, pagod na pagod ang katawan. Hindi pa, mahinang sabi niya, ibinunyag lang natin siya. Ngayon, ang mundo na ang magpapasya kung anong gagawin dito. Sa kabilang panig ng mundo, nakatayo si Julia sa harap ng isang entablado sa Youth Summit. Matatag ang boses habang kinakausap ang mga tao. Nakita niyo na ang katotohanan, sabi niya sa mikropono. Ngayon, nasa inyo na ang desisyon. Ang pananahimik ay isang luho na hindi na natin kayang paglaanan. Ang boses niyang banayad at malinaw ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigawan. Parang ulan ng niebe, tahimik na pumukaw sa panibagong bagyo. At sa isang madilim na sulok, ipinikit ni Hale ang mga mata at bumulong. Tingnan natin kung anong gagawin nila sa liwanag. Hindi nagsimula sa palakpakan, nagsimula ito sa katahimikan. Malalim, may galang, at puno ng kuryente sa hangin. Mag-isa si Julia sa entablado ng United Global Youth Forum sa Chicago, huling tagapagsalita sa huling araw. Hindi malakas ang boses niya, pero nakuha niya ang atensyon ng lahat. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil hindi siya natakot. Nang ako'y 10 taon, anya, nakasaksi ako ng isang kakilakilabot na pangyayari. Nagsalita ako, walang nakinig. Tumigil siya sandali at tumingin sa dagat ng mga mukha, mga kabataang aktivista, mga nakaligtas, mga mamamahayag at mga veterano. Pero noong pangalawang beses akong nagsalita, hindi na ako kayang balewalain ng mundo. Isang tao ang pumalakpak, sumunod pa ang isa, hanggang sa biglang tumayo ang buong auditorium, pumalakpak, sumigaw, umiyak. Hindi lang si Julia ang pinapalakpakan nila. Ipinagdiriwang nila ang paggising ng isang makapangyarihang puwersa. Sa estate ng mga Rivas, magkasamang nakatayo sina Lorenzo at Elena sa hardin. Muling namulaklak ang mga rosas na itinanim ni Elena noon, matingkad, matatag. Sa tabi nila tumutugtog sa maliit na radyo ang talumpati ni Julia. Hindi na siya ang batang una nating nakilala, bulong ni Elena. Ngumiti si Lorenzo. Hindi, siya na talaga iyon noon pa. Hindi lang natin agad nakita. Sa loob ng bahay, abala sina Ricardo Morales at Diego sa kanilang mga computer, ini-upload ang huling mga file. Lahat ng record na ginawa ni Hale ay ipinapasa na sa mga pinagkakatiwalaang internasyonal na koalisyon, mga mapanuring mamamahayag at mga grupong tagapagtanggol ng karapatang pantao. Wala nang sikreto, wala nang pagpipigil. Na-clear ko na ang lahat ng metadata, kumpirma ni Diego. Kahit subukan nilang buuin muli ang network, wala silang makikita kundi patay na dulo. Ngumiti si Ricardo Morales, isang bihirang ngiti. Ibig sabihin, nagawa natin ang ipinunta natin rito. Ngunit kahit sa liwanag ng tagumpay, nanatiling may banta, na wala si Hale, walang kumpirmadong sightings, walang bagong bakas. Tanging mga tanong at kaba. May mga naniwalang tuluyan na siyang nawala. May iba namang naniniwalang nagpalit lang siya ng pagkakakilanlan. Marahil lumipat pa ng panig. Pero alam ni Lorenzo ang totoo.
Hindi nagtago si Hale, naghihintay siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon naging pabigat sa dibdib ni Lorenzo dahil umusad na ang kwento. Hindi na ito tungkol kay Hale o kay Lorenzo o kay Elena o kay Ricardo Morales. Ito na ay tungkol kay Julia. Kinagabihan, bumalik si Julia sa bahay, hindi sa harap ng mga tagahanga o mga flash ng kamera, kundi sa mga bukas na yakap. Yumakap sa kanya si Elena, tumango si Ricardo Morales ng tahimik. Ipinatong ni Lorenzo ang matatag na kamay sa kanyang balikat. Isa silang pamilya, hindi sa dugo kundi sa laban ng nagbuklod sa kanila. "Miss ko kayong lahat," mahinang sabi ni Julia habang ibinababa ang kanyang bag. "Hinding-hindi kami umalis," bulong ni Elena. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon silang lahat sa tabi ng fireplace. Sa labas, humahampas ang hangin ng disyerto sa salamin. Sa loob, tahimik at mainit ang liwanag na bumalot sa buong silid. Nakasalampak si Julia sa alpombra. "Sa tingin niyo ba matatapos talaga ito balang araw?" Tapat si Lorenzo. "Hindi, malamang hindi." Uminom ng dahan-dahan si Elena ng kanyang tsa, pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi na muling manahimik ang lahat. Tumango si Julia. Nauunawaan na niya ngayon. Kinagabihan, nang natulog na ang lahat, naglakad si Lorenzo sa madilim na mga pasilyo. Huminto siya sa harap ng silid-aklatan, tinitigan ng larawang naka-frame sa dingding. Isang guhit-guhit na likhang kamay ni Julia, isang batang babae na nakatingin habang nasusunog ang mundo. Pero ang ekspresyon niya ay hindi takot, kundi determinasyon. Pinatay ni Lorenzo ang ilaw at hinayaang ang sinag ng buwan ang lumatag sa sahig. Sa isang lugar na malayo sa ingay ng mundo, sa isang malamig at madilim na silid, nakatayo si Hale sa harap ng salamin. Wala na siyang kapangyarihan, hindi na kinatatakutan o iginagalang. Isa na lang siyang lalaki, matanda, payat at pasa ng bigat ng imperyong kanyang nilikha. Mabigat ang dibdib niya, parang kinikimkim ang lahat ng natira sa kanya. Binuksan niya ang isang lumang kwaderno. Sa unang pahina, may nakasulat na iisang linya, bawat kilusan ay nangangailangan ng kontrabida. Isinara niya ang aklat. Sa Washington, nagpapatuloy ang mga pagdinig. Ibinahagi ng mga nakaligtas ang kanilang katotohanan. Bumagsak ang malalaking kumpanya dahil sa kanilang pakikibahagi. Nabuo ang isang bagong pandaigdigang alyansa na katuon sa pagsugpo sa human trafficking sa buong mundo. Binago ang mga batas. Muling sinuri ang mga sistema. Hindi ito perpekto, hindi ito madali, pero ito'y hakbang pasulong. At isang malamig na umaga ng taglagas sa isang tahimik na bayan sa Ohio, pinanood ng mga estudyante sa ikalimang baitang ang kwento ni Julia bilang bahagi ng leksyon tungkol sa karapatang pantao. Sa likod ng klase, tinaas ng isang batang babae na kulot ang buhok ang kanyang kamay. "Isa lang siyang bata," sabi niya. "Paano niya nagawa lahat yon?" Ngumiti ang guro dahil alam niya ang totoo, walang sino man ang masyadong maliit para makagawa ng pagbabago, at sa silid na yon may bagong ningas na sumiklab. Sa Arizona, sa ilalim ng malawak na kalangitan sa gabi, nakatayo si Julia, mag-isa, pero hindi niya naramdamang nag-iisa siya. Sa itaas, kumikislap ang mga bituin, kakalat, maliwanag, matatag. Tumingala siya at mahina ang tinig na nagsalita. "Narito pa rin tayo," sabi niya, "at hindi pa tayo tapos." Sa likuran niya, bumukas ang pinto. Lumabas si Lorenzo, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang coat. "Malalim ba ang iniisip mo?" tanong niya. "Hindi naman," sagot ni Julia. "Tapat lang." Magkasama silang nanatili sa katahimikan ng gabi. "Sa tingin mo, maaalala tayo ng mga tao?" tanong ni Julia. Bahagyang ngumiti si Lorenzo. Maalala nila kung ano ang ipinaglaban natin. Yon ang mahalaga. Tumango si Julia, matatag ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang hustisya ay bihirang malinis, bihirang mabilis at kadalasan ay dumarating ng huli. Pero kapag dumating ito, mukhang isang batang babae na piniling hindi manahimik.
At alam ni Lorenzo, iyon ang klasing wakas na may halaga sa lahat. Ang kwentong ito ay paalala, ang pinakamalalakas at pinakabago ng lahat ng boses ay madalas nagmumula sa mga lugar na hindi inaasahan. Si Julia, isang batang minsang binaliwala, ang naging puwersang naglantad sa isang pandaigdigang krimen. Ang kanyang tapang ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag may isang taong naglakas loob magsalita kahit pa delikado. Sa mundong madalas, pinapatahimik ang katotohanan, ang paninindigan ay higit pa sa tapang. Ito'y kailangan, maaring matagalan ang hustisya pero palaging sulit ang laban.